Ayan na, mga kababayan, pasabog, breaking news. Senador Marcoleta, tila lalaya na. Naghain po ng not guilty plea. Nako po, dudurugin na ang Senado. Nako po, mga kababayan, dito gugulatin ni Marcoleta si Matibag. Ngayon po, talagang makikita nyo, tila makakalabas na ng kulungan si Marcoleta. Ano po itong sinasabi nila? Itong pasabog ng Net 25. Nako, tila sasama si Senador Marcoleta sa July 27. Tila may pasabog dito, mga kababayan. Napipinto kasi, mga kababayan ko, ang pagtitipon ng buong kapatiran sa buong mundo. Dito sa anibersaryo ng kapatiran ng buong Iglesia ni Cristo. So ngayon, mga kababayan, si Marcoleta may pasabog. Tila makakalaya na. Naku po, totoo kaya ito? Tila nanginginig na sila Ping Lacson, sila Erwin Tuplok na Bendalo, sila Tito Soto. Naku, Matibag. Tila nanginginig na nung malaman. Ito po ang pasabog, mga kababayan. Panoorin po natin, magandang balita. Ang katotohanan at katwiran, ang pagbabalik ng hari ng Senado, the righteous man, the Mr. Nice Guy ng Senado. Ito na. Talagang hindi naman talaga guilty si Marcoleta. Pinag-initan lang at ginipit ng mga kalaban. So ito pang pasabog natin, mga kababayan ko. Naku, magugulat kayo. Lalabas na talaga si Marcoleta dito. Ano bang update muna kay Senador Marcoleta? Sapagkat kayo ng umaga, nakita kong nasa mga television siya. Aha. Oh, yan po. Dumating siya sa Sandigan Bayan. Ba, parang iba ang ngiti ng Senador Marcoleta. Ipakita mo nga ulit, Direk, yung kanyang ngiti. Siya ay binasahan ng sakdal. Arraignment. Arraignment po. Arraignment. Doon sa, kasama niya yung espiritu ito, no? Espiritu, pero nakikita natin. Apelido po espiritu. Ay tama, basahin mo nga kasi meron tayong gagawing paglilinaw dahil yung iba na-confuse Ganon? Yan. Naghain po si Senator Rodante Marcoleta ng not guilty plea Yan. sa mga kasong plunder at paglabag po sa presidential decree na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mga regalo. Ayun, doon muna Yan. tayo. Kasi nung mabasa ito nung iba, siguro sa katuwaan nila o kasayahan, ay sinabi na nila na, "Uy, not guilty Not na. guilty. Not guilty, wala kasalanan." Pinawalang sala po. Hindi pa. Hindi po. Ang ibig lang sabihin nito, ibinasa yung kaso. Ikaw ay ganito, ay mayroon ka reklamo. Pinapatangan ka ng ganito, tumanggap ka ng 75 million, ganyan. Ano ang masasabi mo? Ikaw ba'y may kasalanan o wala? Not guilty po, Your Honor. Ayun. Sinabi mo na ikaw ay wala kasalanan. Yan. Kasi kahit na hindi ka sumagot dyan, Pag hindi ka sumagot, ang hukom mo sasagot, nasasabing not guilty rin sasabihin mo. ang ipaplasok. Ayun. Pagkatapos nun, ay magkakaroon na po ng trial proper. Trial na. Kasama po ang kanyang kapwa-akusado na si Joseph Espiritu. Kaya pala kayo nasa bigla ko naalala, pagdating ko sa makeup room kanina, sabi nung ating mga kasama, laya na para si Senador Marcoleta na wala na napawalang sala na pala. Naabsuelto. Napag-isip ko tuloy kanina, pawalang sala. Yun ngayon narinig niya. Kaya sabi ko, ito yun. Oo. Ayan, mga kababayan. Naku, tila lalaya na talaga ito yung kasi yung kumakalat na balita sa social media na talagang nagkaroon ng malaking debate. Talaga namang makakalaya na ito sa susunod na araw. Kasi nga, mga kababayan, totoo namang walang kasalanan ito. Siya lang naman ay nag-iimbestiga sa flood control. Siya lang naman ay naghahanap ng katotohanan. Anong ginawa ng mga bendalo? Pinag-initan, pinaaresto, pinakulong. Samantalang yung mga tunay na magnanakaw dito, yun, nagpapakasaya at nagkakamal ng maraming pera. Pero si Senador Marcoleta, hinarap ang kanyang kaso na gawa-gawa lang ng mga bendalo. Nakita nyo naman dyan sa Senate ngayon. Puro gawa-gawang kwento kay Sara. Pati nangyari kay Mima, ibinibintang kung sino-sino. Kay Sara, di ba? Kung sino-sino mga binibintangan, dinadawit pa nila yung respetadong reliyon ng kapatiran.
Yan ang pasabog ni Talakera. Pero nagkamali sila. Meron ng pasabog ang mga kapulisan. May tinututukan na 2 persona. Isang sindikato at dalawa pang individual. Sila, di umano, yung tinutumbok ng kapulisan ngayon. Kaya supalpal yung mga loyalistang bobo. Mga loyalistang nagpapakalat ng fake news. Pating Talakera na talak ng talak. Wala namang alam. Mas magaling pa kay Conan. Mas magaling pa sa Soko. Kung magsalita, banat ng banat, kawalang kwenta ang kanyang sinasabi. Kaya dito mga kababayan, paglaya ni Senador Marcoleta, susupalpalin lahat kayo dyan sa Bendalo. Lahat ng wala sa katwiran, yayariin ni Marcoleta. Magdidilim ang inyong mga buhay pag si Marcoleta ang makakalaya. Bubugbugin kayo ng katotohanan at katwiran. Kaya eto na mga kababayan, lalayo na talaga si Marcoleta. Tignan po natin ang balita dito. Hain po siya ng not guilty plea. Yan. Opo. Humarap po si Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw at nagsabi hindi siya guilty sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Kabilang po sa mga kaso ang plunder at umano'y paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal po sa mga opisyal ng gobyerno tumanggap ng regalo. Pinayagan po ng anti-graft court ang hiling ng mga abogado ni Marcoleta na bawiin ang motion nilang ipawalang bisa ang kasong plunder. Dahil dito, itinuloy ang kanyang arraignment. Ang iba pa niyang kapwa-akusado sina dating Congressman Mike Defensor at ang negosyanteng si Aristotle Biray ay naghain din po, nauna nito naghain ng not guilty plea sa mga kasong plunder noon pong July 15. Kasalukuyan po nasa Quezon City Jail, New Quezon City Jail, Barangay Payatas, si Senador Marcoleta, at hinaharap po niya ang kasong plunder at 3 bilang ng paglabag sa PD 46 sa 3rd Division ng Anti-Graft Court. Ang parehong division din na dumidinig sa kasong plunder ni Marcoleta kasama po ang kanyang kapwa-akusado na si Ginoong Espiritu. Ang 2 pang nagbigay umano ng donasyon sa kampanya. Ayon po sa prosecutor ng gobyerno, tumanggap umano si Marcoleta ng 75 billion pesos na hindi diniklarang donasyon sa kampanya habang naglilingkod bilang aktibong kinatawan ng isang party list. Nagmula umano ang 20 million pesos mula kay Espiritu, 30 milyon piso mula kay Defensor at 25 milyon piso mula po kay Biray. Hindi umano sinama ang mga ito sa opisyal na financial election disclosures ng senador. Ayan. Kaya, pagkatapos po ng kanina, mga kabayan, hindi po pinalaya si senador. Ibinalik po siya doon sa New Quezon City Jail. Ayan. At, ewan ko lang, may schedule na ba na, ng hearing? Wala pa siguro. Pero kanina po, maganda yung ngiti ni Senador Marcoleta. Parang hindi sa kinakitaan ng kalungkutan. Marami sa mga pictures na nakangiti si Senador Marcoleta, Nelson. Oo. Ayun. Baka na at least nakapagpahinga sa araw-araw na pressure. Ayan mga kababayan, at least mga kababayan, may pag-asang makakalaya si Senador Marcoleta. At ang magbabayad dito yung tunay na may sala, yung tunay na magnanakaw. Nako po mga kababayan ko. O ngayon, pakinggan po natin ang pasabog ni Robin Padilla. Kasi nga si Raffy Tulfo na magaling lang sa away mag-asawa at agawan ng mga lupa at chismisan sa mga kanto, nagtantrum na parang bata. Ngayon, sinupalpal ni Robin Padilla. Pag sinabing 2 minutes, 2 minutes, ang reklamador na si Raffy Tulfo, binira ni Robin. Naku po mga kababayan, di lalo na kung nandito si Senador Marcoleta. Baka pinagsususupalpal ang mga bendalong ito. O tignan natin mga kababayan, may pasabog si Robin dito. Magugulat kayo. Sino ang reklamador na ito na nagtatatantrum? Kaya yun, nasupalpal ni Robin. Ang nasasakdal po kasi dito,
ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yun? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla. Paano nga naman kakasuhan, bata ni Bonget, bata ni Rimulya, paano kakasuhan ito? Mga Hestas Barabas! Diba? Patong-patong na kaso yung mga witness ng prosecution na puro chismoso at chismosa na akala mo maka-makeup parang shooting. Tapos lalaway-laway. Diba? Bubuga-buga yung laway. Tignan natin mga kababayan ko. Ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, Itchy brushes ruining your makeup? Diba? Supalpal ni Dream of Robin. pro-level perfection. Halatado naman na Real one-sided Techniques brush set. Gusto nila madaliin, 'di ba? Tapos wala naman silang kwenta pag sila ay nag-aano, yung mga witness nila puro supalpal kay Binluan, 'di ba? alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due English. apologies. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo a- po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong Hindi, sa Senator Judge. diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan? Yes, Your Honor. Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit nyo po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig? With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na at marahil panglima ng banggit ng presiding officer. Nabanggit po ang ICC, kaugnay ng affidavit ni Las Cañas na ipirinisinta po ng prosecution
bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Maraming salamat po. Senator Judge Padilla will please wind up. You can Opo. avail of a second round if you wish. Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw na kanina sinabi natin What na is the hindi pleasure siya... of, with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo? Walang mic. Kay Ito na. Senator Padilla. Ito na mga kababayan, mag-iiyak-iyak na si Rafi Tulfo in action na magaling sa away ng mga nasuntok sa kalye. Yung mga kotong-kotong. Magaling ito pag-away din mag-asawa. Naku po, sana may mag-away na mag-asawa dyan para marisolba na. Naku po, ito na, magtatantrum na. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you. The comments of Senator Judge Rafi Tulfo. Rafi Tulfo, galing-galingan mo kasi. Magtanong kasi ng ng maayos. Hindi ganyan, nagsasalita ka ilang minutes lang, tagalan mo kasi. Gawin mo yung ginagawa ni Robin. Mag-aral ka kasi, hindi yung laging mag-asawa ang nasa isip mo, programa mo. Wala ka namang nagagawa dyan sa Senado. Yan yung mga komento sa section. Sa komento, nagdedebate. Kasi nga itong parang nung panahon ni Senador Marcoleta sa BRC, nagre-reklamo din, reklamador. Wala pa kasing nag-aaway na mag-asawa ng mga senador pa. Pag may nag-away, isumbong kay Rafi. Nang ma-resolve na, wala. Tumahimik ka na lang, sabi ng mga tao. O, tignan nyo. Is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up because his time already lapsed. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell Ako ilang beses na ako pindutan ng bell. Nakakairita Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun nga Kaya nga kuminsan, binubulungan ko na dyan Oy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Thank you. The clerk of court is instructed to kindly relate to the... Kasi nga Rafi Tulfo, gumawa ka kasi ng manifestation mo. Wala ka namang naaambag Tignan mo si Win Gatchalian, walang imik. Nabubulok na yung laway. Panis na laway. Ang break lang niya mag-CR. Kumain. Pero walang naibabahaging maganda yan. Naging chaperon, naging security guard. Naging aso-asos na chaperon ni si Escudero. Ikaw, reklamo ka ng reklamo. Wala kang namang naaambag dyan. Naku, yun ang sabi ng mga komento. Ba't ka reklamo ng reklamo? Ang baba naman ng survey mo. O, tignan natin Yun ang sabi ng komento. Bell ringer. Pinagtawanan tuloy si To Rafi. kindly, be consistent in doing... Ayan, isumbong kay Rafi Tulfo yung bill ringer. Bias daw. O, punta ka dun sa kay Rafi Tulfo, kay Ben Tulfo, ipabitag mo si yung bell ringer. Yan kasi, reklamo ng reklamo, wala namang naaambag na maganda. Yan ang sabi ni Pablo ng San Juan.
the polite reminder to the Senator Judges with respect to the time allotted. Sir Presiding Senator Officer. Judge Yes. Cayetano Alan. No, I take the comments of Senator Tulfo in order. I respect your opinion, but just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, 2 bell sa akin. 2 o 3? Dalawa lang ang bilang ko. 2 lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero kasi from the start of the impeachment trial, we asked the presiding officer at sabi mo nga, liberality, because then if we can't ask questions, baka magkaroon ng motion or mas lalong tatagal. Maybe, you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least, wala ngang majority-minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, Ayun na, totoo yan. Pagka yung mga minority nagsasalita, pag bumibira, may kaso agad. Itong si Raffy Tulfo, reklamador. 'Di ba? Gusto mo pang i-baby ka dyan? Maging VIP ka dyan? Wala kang ambag eh. Yan ang sabi ng mga komento. Nako po, lalo tuloy na banatan ng netizen ito. Galing-galingan kasi yan ang sabi ni Ray Valera ng Tarlac. Nako po, dating loyalista na tatanga-tanga pero ngayon hindi na. Nasa katwiran na ang pag-iisip. Nako po, yan ang mga banat. konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yes. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo. The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Raffy Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Allen. And in that spirit, kindly wind up, Senator Opo. Judge Padilla. Ginoong tagapamahalang hukom, nais ko lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Raffy Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng oo ba o hindi. Opo. Pasensya na po. Opo. Kindly wind up, Senator Judge Padilla, but you're gonna Opo. bail of the Maraming second round salamat if there's po. one. Ayan, nasupalpal tuloy si Raffy Tulfo dito. Kala niya kasi may nag-aaway na mag-asawa na naman. Yan ang sabi ni Ray Tungko, nako po, ng Bulacan. Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Opo. Sa akin pong kaibigan, kay Attorney Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP laban dahil po sa inyo. Tama po. Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin. Tama po. Campaign manager nyo pa po. Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number 1 po sa akin. Tama po. Sa lugar po namin, number 1 po kayo. Opo. Attorney Matibag, Pag kulang sa fiber, kawawa ang tiyan. O, kita mo. Dating PDP pala ito, pero yung sabi sa comment to, magkano? Yari! Supalpal na naman si Matibag dito ng mga netizen, ano? Kasi nga, ultimo Rule 130, Section 122. Ang tawag doon, yung Rule of Evidence, hindi memorya, hindi alam. Nako po, yari. tama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagkapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba? Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po. Ayun. So, hindi po kayo connected nung panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi po. Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political ano pang tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko? Well, maaari pong matawag na tayo ay Campaign tumutulong manager. sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan. Opo. Ibig pong sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo.
Makatulong lang po. Sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato. Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator? Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon. So tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party. Opo. Maipanalo lang po. O, ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira? Well, Ibig sabihin mga kababayan, political manager, campaign manager. Ito, nababayaran talaga ito. Nako po, yari na naman, nahuli na naman sa patibong ni Robin Padilla si Matibag. Tibag na naman ito. ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay yung kanyang pong laban at advokasya. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney. Thank you, Senator Judge Padilla. The Senate President is recognized for his interjections. Thank you, Mr. Presiding Officer. Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasamahan ho natin kanina. Mr. Witness, yung babalikan ko po yung persons of interest. Itong persons of interest, ito yung nakausap niyong actual killer? Yung persons of interest po can be characterized na merong nakausap. Hindi, At pero merong- yung kausap niyo, ito ba yung actual na nakontrata? Well, persons of interest yun nga po, ang sinasabi nga po natin, ito yung maaring makapagturo. Hindi ba po natin nakausap ito lahat? Ang sinasabi ko po kanina, dun sa atin pong mga nakilala, meron na pong mga pamilya na gustong makipag-usap sa atin at magbigay ng impormasyon. Hindi. Katunayan, nakakausap na po. Hindi, so hindi ito yung actual na nakontrata? Yun po yung dumadaan pa po sa proseso ng aming pong pag-iimbestiga. Hindi, gusto ko lang by process of elimination. Yung nakausap niyo is hindi pa actual na nakontrata? Hindi po natin siguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga actual na nakontrata or group. Ito si Matibag, paikot-ikot. Sasabihin mo lang oo sa hindi. Kaya nasasabi ka na chismoso ka eh. Tignan nyo mga kababayan ha. Po. Yung ibang, nasabi niyo may iba rin pa kayong nakakausap pa. Tama po. Yung iba naman ay makakapagturo kung sino yung nakontrata. Tama po, Your Honor. Tama. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede niyong sabihin na credible itong mga taong to? Doon na po pumapasok yung mga intelligence report po sa amin using our tools, the human intel and Give me an officers example. intel. Bigyan lang niyo kami ng concrete example na ito ay credible, pwedeng paniwalaan na magtuturo. Just give us an example. Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin. So base ito sa human intelligence. Human intel po, tama. Pero pwede ring mangyari na itong person of interest wala ring kalalabasan. Posible po yun. Nangyayari po yan sa mga kaso po na... So yung nasabi nyo kahapong 3 to 6 months, pwede rin after 6 months, 0. Walang kalalabasan. That is a possibility, pero gaya nga ng sabi ko, because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right now, kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya nitong mga taong nakausap na tinitingnan natin, dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po. So in other words, yung probability, mataas. Mataas po. Gaano kataas? Bigyan nyo kami ng more or less lang in Siguro your own po opinion. from the scale of 1 to 10, dadun po tayo ngayon sa 6 to 7 po. 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata. Tama po. Oh. Babalikan ko lang yung statement nyo na nakakausap nyo parati yung na-mention nyo yung Vice President Security Group. Tama Kasama po yun sa isinama natin na pag-aaral po, pag-imbestiga. Correct. Kasama ba sila sa persons of interest? Itong Vice President Security Group? Meron Kasi pong... nabanggit nyo kahapon na madali silang tawagin, nandun lahat. No? Kasama ba sila dito sa persons of interest ninyo? Well, Kung pwede nyong sabihin, I know you're investigating, kung pwede lang sabihin, actually, meron pong personalidad na kasama ron. merong kasama doon. But naintindihan ko na itong
VP Security Group is also members of the government. Yun nga po yung sinasabi ko that there are, actually doon po sa aming na-narrow down, there are many uniform who is in active service. Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama? Tama po. So paano, kung pwede silang palitan, paano sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkokontrata? Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Baka po maka-apekto pag nagkaroon po ng mga sudden po na galawan. So right now, yung tao po nating sinusundan at para madali rin po sa aming pag-monitor and surveillance, mas maigi po na nakapirmis po. Ayan mga kababayan, malabo pa sa sabaw ng pusit ito. Kaya mga kababayan, kayo nang umusga dito. For transparency, for a better democracy. Marcoleta, lalabasan ng kulungan? Antayin natin mga kababayan ang mga susunod na kabanata ng kwento ni Senador Marcoleta. Pag lumabas ito, gigisahin lahat ng mga bendalot, mga kawataan sa Senado. The righteous man ang pagbabalik. Kaya nang umusga. I-like at i-share po ito. Shoutout po sa mga kababayan natin, Ma'am Mirna Aura, Ma'am Lokisip, at sa mga kababayan natin, Gaspar Beltran, at Jubel Facundo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po.